beloved, Boss Mike, Cervera. Si Buday ninyo, naghahanap na lang ng pogi sa Europa. Eto na. Kaya nga magpataan kami. Eto na, pakinggan ho ninyo, ha. Pakinggan ho ninyong maigi itong si idol ng mga eengot-engot, ha? Tagalog ba yun? Tama na, Wawa Buday. Pam-pam. Daming tawag pala. Eto na. Brown. Kaya nga magpataan kami. So, gusto ng mga apam, brown. So, ang gusto natin apam. Ang gusto daw niya ngayon, apam, mga kababayan, ha? Apam! Dakil, tilatog! Ay, nauma, tibasiton! Ito na! Sino ang mga pinakagwapong apam dito sa Europe? Kita nyo, mga kababayan? Alam nyo, sa totoo lang, tama yung sinasabi ni Jen, eh. Sabi ni Jen, wala nang sense yung mga sinasabi sa mga taong uto-uto sa dahig, eh. Ano po? Wala nang kwenta, mga kababayan. Kita nyo, landian na lang. Hanapan na lang, mga kababayan, ng gwapo raw. Oo, saan ang pinakagwapo daw sa Europa? Baka doon siya pumunta. No, walang sense. Ganyan na lang ba yung mga sinasabi sa dahig? Mga kababayan, kung ganyan parang wala nang silbi, no? Mga kababayan. Sige, eto na. Ano sinasabi? Ayan, kinikilig pa, mga kababayan, no? Kilig na kilig, eh. Kinikilig pala si Buday, ano? Grabe. Grabe kilig niya rito, eh. Mga kababayan, eh. Eto na. Kiligin na. Brown. Kaya nga magpataan kami. So, gusto ng mga apam, brown. So, ang gusto natin apam. Kinikilig. Tapos yung mga tanga, tuwan-tuwa naman, ano? Para bang, alam niyo, mga kababayan, sa kulturang Pilipino, parang lalong tinatanggal ni Buday, ano? Binababa yung nakasanayan ng mga banyaga na kung ano yung kultura nating mga Pilipino. Winasak ni Buday rito, mga kababayan, di ba? Parang nire-representa niya yung kalandian, mga kababayan. Di po ba? Yung mga tao naman doon, abay parang tuwan-tuwa pa. Mga kababayan ko, kahit saan nyo naman makita, kahit pa si First Lady, kahit si Pangulong Bongbong Marcos, hindi naggaganyan. Di ba? Nananatili sa kanya yung pagiging Francisco Baltasar at Crisostomo Ibarra. Kaya First Lady naman, mga kababayan, modernong Maria Clara. Eto, mga kababayan, kabaliktaran. Nirepresenta si Sisa. Di ba? Mga kababayan ko, ang nire-representa po ni Buday ay si Sisa. Nakakahiya, Nakakahiya. Yan, kita nyo, kilig na kilig siya. Yan na. Uy! Di ba? Sino ang mga pinakagwapong apam dito sa Europe? Sino? Baka alam nyo. Sakyan na lang natin, Naghanap po, mga kababayan, kung saan daw gwapo, diyan sa Europa. Meron bang lugar? Kahit saan naman may gwapo't maganda, di ba? Kahit naman sa Pilipinas, kaya nga lagi tayong nananalo pagdating sa pagandahan ng labanan, di ba? Yung mga beauty pageant, international, Miss International, meron pang Miss World, di ba? Mga kababayan, ang Pilipinas nangunguna rin naman dyan, hindi naman nagpapahuli. Pero si Buday, dumayo pa. Di ba? Manya Clara. Uy! Grabe naman kayo. Ito na. Germans. Germans. Germans daw, mga kababayan. Kaya pala.
Kaya pala laging pumupunta sa Germany itong si Buday. Kaya pala kahit ho bumabagyo, bumabaha, may kalamidad na matindi sa bansa, abay sige ang iskerda. Patungo Germany! Oo! Yung pala mga kababayan ha? Baka nangahunting ng pogi. Kaya ba yung kanyang jowa kasama na kasi binabantayan na? Tatanong lang tayo oo. Kasi kapag ganito mga kababayan hindi natin gusto ito. Yung ganyang mga pahayag lalo't nasa ibang bansa ka. Para sa ambayan. Anong sense yan? Para ba sa bansa yung ganyang pananalita mga kababayan ko? Kayo na humusga. Diba? Kayo na humusga. Kasi karoba. Diba? Kung maghanap lang to ng pogi, pumunta na sa Amerika at maraming Pinoy na pogi dyan. Diba? Walang sustansya, sabi ni Valentina. Yung bodyguard po ba? Ale! Ha? Yung bodyguard pala. Diba? Rob Mapalad, kaya si Roque ayaw umuwi, maraming pogi dyan. Nakakawalang respeto sa mga Pilipino yan, sabi ni Gerald Samson. Ay, totoo. Abay, totoo, Ate Mars, Gerald Samson. Totoo yan. Para kay Roque yan, namimiss niya na si De La Serna. Nako, dami uto-uto, sabi ni Elican Del Carmen. Kita mo naman kaya nga tawag dito kulto kahit na ipakain sa kanila, lalamunin Oo. Kulto na yung mga yan Biruin ninyo, yung kanyang mensahe sa taong bayan puro kalandian na lang. Diba? Bossing, basta crush ko si Marlica. Naku, Diyos ko, pag nakita mo ng personal. Ewan ko, baka ultimo dulo ng daliri, di mo dilaan. Diba mga kababayan? Ibang klase. Ayan. Sige, tuloy natin. German daw ang pogi, mga kababayan ko. Sino ang mga pinakagwapong AFAM dito sa Europe? Germans? Germans daw. Mga Danish? Mga Danish pastry. British! British yun ang sarap. Kita nyo mga kababayan ko? Paligsahan na lang sila. Kakahanap ng gwapo at pogi. Sabi ni Captain Frank, Boss Mike, si Maharlika hindi makapunta dito sa mga Filipino events dito sa LA. Sasampalin ng mga tao yan Oo. Ayon sa ating bubwit, sinugod daw yan mga kababayan. At pinagsasampal. Sinampal, tinadyakan, dinuraan sa muka. Hindi ho nakapalag Eto na. Ano na? Buday. Danish? Mga Danish pastry. British! British yun ang sarap. Yung isa naman, British, Inday Sara. British, Inday Sara. Kulang na lang sabihin. Inday Sara, try mo. Di ba? Inday Sara, try mo ang mga British. Abay, nako. Dako kaayo. Sige tuloy. Mga Italian? Italian daw naman ang gusto, mga kababayan. Nako, ewan ko ba? Ewan ko bakit pinaniniwalaan to ng mga uto-uto talaga, Mga Dutch? Masimo. Dutch. Yung isa naman, I like Dutch. Dako ang Dutch. Grabe, di ba Grabe, matindi. Sabi dito ni Dog Barnett, nako, pag ako lalaki, I will run fast without looking back. Sarah is liar. Sinabi mo pa, wala na ba sila ni PBA? Ewan ko, ang chip nila, yan ang topic nila. Ayun, ang haharot, gumarampang, sumarampiting. Yan, Dutch milk daw, baka sabihin Inday Sara, subukan mo ang Dutch. Lunukin mo.
Oo, Oh, 'di ba? Naku! May may spaghetti sauce Ay! Grabe, oo, kayo talaga, oh. Wala na ba sila nung, PSG niya? Ewan ko. Kayo mga tsismosa kayo, 'di ba? Oh, Chanel Paris, tawa ka lang ng tawa. Oh. Totoo yan. Oh, kita niyo! Sabi, ay totoo 'yan. So, ibig sabihin na-experience niya na? 'Di ba? Sabi ni Buday, totoo 'yan. So, ay nako, tanong lang natin kay Buday, na-experience mo? Ba't alam mo? 'Di ba? Ba't alam niya? Peperes Marasigan, Hector Hila, nawawalan tayo ng dangal. Siya pinaggagawa niyan, yun na nga, That, I like that. Totoo yan. Kita niyo, narinig ninyo? Dutch, Dutch, Dutch. I like Dutch. Tapos sabi ni Buday, totoo yan. Naku, Buday. Baka naman na-experience niya na. Ano kayang experience yung natikman ni Buday? Tatanong lang tayo kasi yun yung topic nila di ba? Ano kaya ang na-experience ni Buday doon? Di ba? Sabi nga ni Aichang bakit bakit alam niya? Kakahiya talaga. Naku! Malamang hindi pa nakahubad, tumutuwad agad. Di ba? Hindi pa nakahubad, tumutuwad agad. Walang iya. Grabe, matindi. Antindi ni Buday. Sige, tuloy na natin to para matapos na. That, I like that. Totoo yan. Maganda mo no, masimo ako. Maganda yan. Kita nyo? Ang klase, no? Yan ho yung Vice Presidente na hinalal po ninyo. At yan din po yung gustong ipalit ng mga tatanga-tangat bobo. Kay Pangulong Bongbong, kaya hirap na sila na magsinungaling para dyan kay Buday. Yan. Sinasabi ko sa inyo, mga kababayan ko. Kababain. Mangibabain. Di ba? Mangibabain? Apo? Di ko alam. Eto na. Eto pa. Ano pa yung Buday? Kita nyo. Puro na lang kahihiyan yung binibigay sa atin neto Hindi natin kailangan ang ICC. Eto na, iinsultuhin na yung kung saan sila nandoon, mga kababayan, ganito kakakapal ang mga pagmumukha nito. Ganito kakapal ang mga pagmumukha ng mga taong nandito sa, ano ba tawag nila rito? Duterte Park na raw. Buday, anong latest nyo? Eto na, mga kababayan. Kung hindi maghanap ng mga pogit, gwapo, mang-insulto. Ano pa ba naman ang aasahan natin sa bunganga ni Buday? Di ba ganyan lang naman ang kaya niyang gawin? Pagdating sa mga kritikal na pag-iisip kung ano makakabuti sa ating bansa, wala namang masasabi. Eto na. Pilipinas, hindi natin kailangan ang ICC. Correct. Totoo yan. Nakikialam ang ICC sa ginagawa natin para sa bayan natin. Kita nyo, mga kababayan ko. Kailan ba nangialam ang ICC sa ginagawa natin sa bayan? Bobo talaga ni Buday, Kailan ho nangialam ang ICC sa bayan natin? Yan ang tanong Kailan nangialam ang ICC sa ginagawa natin sa bayan natin? Tulad ng sinasabi niya. Wala akong matandaan, mga kababayan. Baka meron kayong matandaan. Hindi ho pangingialam yung pong pag-aresto sa tatay niya na idinimanda diyan sa ICC. Nung panahon na tayo ay membro pa. Di po ba, mga kababayan?
Kaya nga ho, umalis tayo eh. Umalis, nagdesisyon ng sarili si Digong na umalis sa ICC kasi nga, idinimanda siya doon. Walang ibang makitang solusyon para matakasan yung demanda, yung reklamo sa kanya sa ICC ng mga kababayan natin na hindi makahanap ng hustisya sapagkat kung dito sa ating bansa isasampa yung mga reklamo na yan at alam nyo naman na itong si Digong siya ang kasalukuyang presidente at kasalukuyan mga kababayan na makapangyarihan kayang diktahan ang lahat kahit sino man. Katumbas lang yan, isang pagbabanta na kapag hindi ka sumunod, bukas, kinakain ka na ng tilapia. Diba? Makikiagaw pa yung tawilis. Di po ba mga kababayan? At syempre, pati na rin yung bangos. Ganun ang mangyayari sa'yo. Ngayon, nung nandoon na, nag-isip ng matindi si Digong. Ang tanging solusyon lang dyan umalis tayo dyan sa ICC. Tapos, hindi ho yata nirebisa yung ating pinirmahang kasunduan dyan sa ICC nung panahon na sumali tayo. Kasama po dyan na sumang-ayon itong ating nirerespeto at ginagalang tinitingala, Miriam Santiago. Kita nyo, mga kababayan ko? Tapos, akala niya, yun na yun. Hindi man lang binalangkas, mga kababayan. Hindi man lang, inisa-isa, pinag-aralan na pwede pala pa rin siyang habulin. Ayun, Buday. Yun sana ipaliwanag mo sa mga tao. Huwag mong bobolahin sa kung ano yung laman lang ng ulo mo. Ang problema kasi mga kababayan, alam nyo? Parang si Jojo Chavez no? Diba? Parang si Jojo Chavez, Ferdinand Lungalong, Agnorin Prias, diba? Mga kababayan mga kababayan isipin nyo maigi kung paano itong magsalita Ganun lang. Hindi na iniisip yung maaaring pwedeng kahihiyan, maaaring ikasira nating mga Pilipino, basta tira lang ng tira sige, tuloy. Nakikialam sila sa governance Kita nyo? ng ating bayan. Bobo! Kailan nangialam? Mga kababayan ko, kailan nangialam ang ICC sa pamamalakad? Sabi nyo, governance Kailan nangialam ang ICC sa pamamalakad ng gobyerno ng bansa natin, aber? Sige nga ho? Sige nga! Diba? Matalino ka na, Jojo Chavez. Rob Mapalad, naririnig siya ng ICC dyan. Paano papabor ICC sa kanila? Boss Rob, paano papabor? Alam naman na nila na talagang wala ng pag-asa. Hindi na mapapaboran kahit kailan si Digong nyo. Madalas na natin to sabihin, si Digong sigurado uuwi ng nakakahon o nakagarapon. Alam na nila yan. Alam na nila yan. Ginagawa na lang talaga nila ay utuin itong mga OFW na nuknukan ng mga mangmang. Yan. Wala nang iba. Tuloy. Nakikialam sila, ma'am, dahil meron silang some sort of unang-una, agenda, at kailangan nila panindigan yung... Kita nyo? Hirap na hirap magsinungaling siya. Kung ikaw ay sigurado talaga sa sinasabi mo, dapat dire-diretso ka. Yung utak mo nagge-generate ng kung anong ilalabas ng iyong bunganga. Ganon Di po ba? Ang matalinong tao, mga kababayan, pag-isip niyan, diretso sa bunganga labas yan. Hindi yung teka muna. Ganon mag-isip si Sarah.
Di ba? Ganun mag-isip si Sarah, oh. Teka muna, teka muna, teka muna. Di ba? Oh, parang ganito lang yan. Teka muna, teka muna, teka muna. Paano tayo aasenso kung ang desisyon nito ay pabugso-bugso? Wala ho eh. Walang kwenta, mga kababayan. Oo. Daig pang ulan sa disyerto. Daig pang ano? Ayoko sabihin eh. Oo, okay lang ba? Wala bang bata dyan, ha? Wala bang bata? Oh, eto na. Oh, sasabihin ko na. Daig pang kipay na tuyong-tuyo na bihira madiligan eh. Sorry naman. Oo, di ba? Oh, yun na, sinabi ko na. Oo, di ba? Ganyan si Buday. Napakahirap mag-isip. Oo, yan. Ulitin ko, yung utak nito mga kababayan, daig pangkipay na bihirang madiligan. Walang sustansya. Eto na. Suporta na pera na ibinibigay ng iba't ibang mga bansa. Kita nyo, ininsulto na, siniraan pa. Normal lang yan, Buday. Ikaw naman, oo. Kasama yan sa mga kasunduan na nilagdaan ng mga bawat bansa para mabuo yan, Buday, ang hina ng ulo mo. Para, ganito yan, ang ICC ay parang isang organization. Ang organization hindi mabubuhay nang walang ambagan ng mga membro. Tandaan nyo, ha? Siguro si Buday wala pang nasasamahang organisasyon ito kaya hindi alam eh. Ulitin ko mga kababayan. Ito, maliwanag to na paninira na mahina talaga ang ulo ni Buday. Panindigan yung suporta na pera na ibinibigay ng iba't ibang mga bansa para sa kanila. Kita nyo, membro yon. Membro yon. Ha? Na binibigay ho mga kababayan, parang organization, hindi mabubuhay yan nang walang nagbibigay ng mga donasyon, na walang nagbibigay ng mga pledge at contribution. Ganon. Buday, ang hina ng ulo mo. Sa totoo lang, feeling ko mas matalino pa ako rito. Pero yun yung hindi niya alam na hindi mabubuhay ang isang organization kung walang mga magbibigay ng donasyon, magbibigay ng mga pledge, magbibigay ng contribution. Ganun ho kasi yan mga kababayan wag na nating palalimin pa. Pero tandaan nyo, sa lahat ng mga kilalang organization, lahat po yan may gastos. Pag nagpamembro ka, baka akala nyo kayo magbebenepisyo. Hindi. Kayo maglalabas ng pera. Kahapon nga, umattend ako ng ng aming stated meeting. Sa aking isang organization na kinakaaniban. Ayun. Di labas na naman tayo ng pera. Kasi daw meron na naman tayong outreach. Ganun ho yun, ambag-ambagan. Kaya salamat sa mga lahat ng bumili ng mga relo, yung Mike Cervera watch. Ayun, di meron tayong pangdonasyon. Yung kalahati nung gagastusin, sinagot na natin. Ganun yun, Buday. Ganun. Ingot may naulo. Diba? Ang natulungan natin mga kababayan ay 30 mahigit na mga bata na nag-aaral sa nursery. Nako, abangan nyo na lang at baka yung ibang mga vloggers natin yun na lang. Annette Dizon, nako, mura lang yan. Mura lang, PM lang. Diba? Yun, diba? Yan, eto na. At meron silang
ina-apply Sorry. na global order para sa lahat. Siyempre! Kailangan nilang gumawa ng panuntunan para sa lahat. Alam ka naman, ano, Banana Republic, parang kayo. Kita niyo mga kababayan, kung mahina ulo ni Buday. Halatang halata rito eh. Oo. Oo, ano, Annette Dizon doon ka lang. PM mo lang ako. Naka-connect naman Punta ka doon sa itaas ng sa ibaba ng aking profile sa YouTube. Makikita mo may naka-connect doon. Oo, yung Instagram at saka yung Facebook page. Pero makikita mo naman yung aking personal account. Ayun, message mo lang. Diba? Glenn Ferrer, masantos siya kabuwasan at si kayo namin. Ararame Panggalatok, oo. Yan. Mahina ulo ni Buday. Oo, ginagawa niya lang tanga yung mga nanonood sa kanya. Iris Joy Ramirez. Kayo, mga kababayan ko, sabay-sabay nating ianalisa si Buday rito. Sa pinapaliwanag niya, mga kababayan, para bang gusto niya sa isang organisasyon, huwag kang magpa-implement ng panuntunan mo. Paano mangyayari mga kababayan? Ano yon? Kanya-kanya. Sumali ka sa organisasyon, tapos walang susunding alituntunin, panuntunan. So, basta sumali ka lang, bahala ka na. Kami nga mga kababayan eto kahapon, wag na tayo sa iba na organization. Marami akong organization na kinakaaniban, Sa yung inatinan ko kahapon, ayun ho regular, monthly. Ito monthly ka, kailangan umattend ng meeting. At hindi lang dapat umattend ka ng meeting. Kailangan meron ding panuntunan kung ano yung iyong isusuot. Hindi pwedeng aatin ka doon naka-short. Aatin ka doon kung ano lang yung gusto mong forma. Hindi ho. Kailangan kung ano yung uniform na sinasaad sa panuntunan, yun ang gagawin mo, yun ang isusuot mo. Ganun ho. Maraming mga dapat na sundin. Oo. May standard. Oo. Ganyan. Di ba? Eto yata gusto ni Buday. Tayo ng organization. Parang sila. Nagtayo ng DDS cult. Ayan. Yung DDS cult, eto na, Duterte cult. Ayan. Di ba mga kababayan ko? Tinayo nila. Bahala kayo sa buhay nyo. Di ba mga kababayan ko? Rules or policies. Yan. Di ba? Yan mga kababayan, hindi ho alam ni Buday na bawat organisasyon tulad ng ICC, mga kababayan, organization ho yan na binuo ho ng iba't ibang mga bansa para gumawa ng mga panuntunan na dapat nating susundan. Yun. Eto si Buday, hindi yata alam. Terms and condition. Marami yan. Organization ng mga fake news sila. Yan, sinabi mo pa. Kita mo, kanya-kanya sila. Away-awayan sila. Bintangan sila. Ano sabi nung isa? Hindi. Kayo mga manguumit. Mga, puro pera-pera. Mga bayaran. Alam nyo, minsan kaya ko pang tanggapin kung sa kanila manggaling di ba? Mike Cervera, bayaran ka. Pwede pa nating tanggapin, tawanan. Pero yung sila mismo, ang nagsasabi sa isa't isa, sa kampo nila, nako, 101% totoo yan. Eto na. Pwede ba yun? Nakikialam sila sa pagpapatakbo o sa gusto ng Paulit-ulit, no? Loading, hirap na hirap magsalita, tingnan nyo. Ang tagal niya talagang maisip kung ano yung sasabihin niya. Samantalang yung sasabihin niya lang naman, nasabi niya na. Wala. Mahina. Mahina. Ayan, tingnan nyo. Ito na, na-apply na global order para sa lahat.
Dapat lang kasi yun, Buday. Oh. Yan na. Loading. 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 Nakikialam Loading. sila sa pagpapatakbo o sa gusto ng mga sariling Pilipino para Tagalog na lang, mali-mali pa grammar mo. O, di ba? Mag-aral ka kaya sa Lora. Di ba, no? Mahina, ulo. Ang hina talaga, promise. Sorry, Ako kasi, hindi naman ako matalino. Pero talaga, nakakahiya naman kung yung hindi matalino, sasabihan ka ng bobo. Ina to si Buday Ready ba yun? Loading. nakikialam sila Ah. sa pagpapatakbo o sa gusto ng mga sariling Pilipino. Ng mga sariling Pilipino. Ng mga sariling Pilipino. Parang mali yung pangungusap, mga kababayan ko. Mali. Oo, ang tagal pa niyang inisip yon. Oo, tagal pa niyang inisip yung pangungusap na yun, pero mali pa rin. Ay, nako, ewan ko pa dito kay Buday. Sige na, Buday! Ba yun? Nakikialam sila sa pagpapatakbo o sa gusto ng mga sariling Pilipino para sa kanilang bayan o sa Pilipinas. Ready ba yun? Kita mo? Pwede. Kailan? Tanong nga, pwede ba yun? Hindi pwede yun. Kita nyo, pinaniwala niya yung bobo. Ang tanong tuloy, pwede ba yun? Hindi pwede yun. Mangingialam lang yung ating organisasyon sa mga bagay na napagkasunduan at iyong nilagdaan na dapat mong susundin. Ganon. Hindi yung pakikialaman na lahat. Kailan nangialam, mga kababayan? Tanong ko, Buday, kailan nangialam ang ICC? Dami ko pang tatalakayin. Pukit. Pukit to pukit. Alam nyo kapag si Buday talaga maaaliw kayo rito. Kapag eto nagsalita, naku mga kababayan, kailangan unawain nyo ng gusto. Kasi kapag hindi nyo inunawa, ililigaw kayo. Our beloved Boss Mike Cervera.